conscious ka ba? Yung konting muscle pain lang ay takbo agad sa doktor. O kahit magana ang binti ay binabaliwala pa rin. Iniisip mo na mawawala rin ito at pubuti rin ang iyong pakiramdam? Remember, ang ating katawan ay nagpaparamdam if something is wrong with it. Para siyang nakikipag-usap na kailangan mong pakinggan ng mabuti upang hindi magsisi dahil huli na ang lahat. Attention please. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Listen to your body and listen to it carefully. Yan ang karaniwang naririnig kapag pinag-uusapan ang kalusugan. Kaya kung may ipinahihiwatig na kakaiba ang iyong katawan, go agad sa espesyalistang doktor. Lalo na kung ang mga senyales ay tulad ng Number 1. Biglang naging klepto. Biglang nawala sa sarili, hindi alam na lumalabag na sa batas. Kumukuha ng mga bagay na hindi pag-aari at hindi kailangan tulad ng grocery items. At hindi binabayaran kahit may pambayad. Naging kleptomania na. Nalilimutan din ang pangalan mo o kung ano ang pangalan niya. Paiba-iba ng ugali tapos babalik sa normal. Mga senyales ng demensya o pagkalimot. Kung nadadalas ang ganitong sitwasyon, makabubuting ipaalam agad sa iyong neurologist. Isang dalubhasa sa disorders of the brain at nervous system. Number 2. Walang ganang kumain. Ang kumain pa naman ang isa sa masarap gawin. Pero kung bigla na lang na nawalan ka ng gana, kahit napakasarap na mga pagkain sa iyong harapan at napapansin mo na namamayat ka, maaaring symptom ito ng metabolic disorder. Ano raw? Ang metabolic disorder ay nangyayari kapag ang proseso ng metabolism ay bumagsak, na siyang dahilan upang ang katawan ay magkaroon ng napakarami o napakakonting mahalagang substances na kailangan upang maging malusog ayon sa Healthline. Pwede ring may acid reflux ka. Kung may digestive disorder, kumonsulta sa gastroenterologist. Number 3. Hindi kayang tumagal sa loob. Hirap huminga kapag nasa loob ng bahay, sasakyan o opisina. Kadalasang binubuksan ng pinto o bintana at mas gustong nasa labas upang maging maayos ang pakiramdam. Makabubuting ipacheck ang puso upang maagapan ang panganib ng heart failure. Baka naman kasi kailangan mo lang baguhin ang iyong lifestyle. Makatutulong ang iyong cardiologist. Number 4. Pink ang paa. Ang ating mga paa ay maaaring mamula o maging pink paminsan-minsan dahil sa pressure sa paglalakad, exercise at iba pa. Pero kung pink pa rin ito at medyo nagtatagal na, mabuting ipacheck ito, lalo na kung parang manipis at kulubot ang bahagi ng paa. Magpatingin sa isang endocrinologist para magpa-blood test upang malaman ang iyong blood sugar levels. Maaaring may metabolic problem ka tulad ng diabetes. Ang endocrinologist ay isang dalubhasa sa pag-diagnose at pag-treat ng health conditions na may kaugnayan sa hormones, hormonal glands, and related tissues ayon sa WebMD. Number 5. Kakaibang kuko. Alam mo ba na ang ating kuko ay may kaugnayan sa ating kalusugan? Kaya kung ang kuko mo ay nag-iiba ng korte, kumakapal at lumalapad ng wala kang ginagawa, ang tawag dito ay nail clubbing. Ito ay maaaring senyales na may problema ka sa puso o kaya naman ay mababa ang oxygen sa iyong dugo na pwedeng sign ng sakit sa baga. Ang nail clubbing ay hindi sakit. Isa itong sintomas ng pathological process sa iyong katawan na dahilan ng iba't ibang sakit. Kailangan mo ng full medical examination. Kumonsulta sa iyong cardiologist. Number 6. Mahigpit na yakap. Masarap man ang feeling ng mahigpit na yakap, lalo na kung love mo. May yakap na hindi ka nais-nais, lalo na kung masakit at kakaiba ang pakiramdam. Yung parang may tali na mahigpit sa iyong bewang, binti at katawan. Sinasabayan pa ng abnormal sensation sa braso at binti na para pang walang pakiramdam pero may panginginig na pakiramdam sa iba pang parte ng katawan. Minsan, hindi rin makagalaw ng maayos dahil sa higpit at sakit na dulot ng pulikat. Nakakaapekto sa daily activities dahil nakapanghihina. Kapag nakaramdam ng ganitong feeling, pumunta agad sa neurologist, isang espesyalista sa paggamot ng mga sakit na may kinalaman sa nervous system. Number 7. Yellow skin. Kung may mga taong namumula, meron ding naninilaw. Karaniwang nangyayari ang paninilaw ng balat at mata, also called jaundice,
kapag masyadong mataas ang bilirubin sa iyong system. Ang bilirubin ay isang yellow pigment na gawa ng pagbagsak ng dead red blood cells sa atay o liver. Maraming internal conditions ang sanhi ng paninilaw ng balat. Isa na rito ang hepatitis. Para makasiguro, kumonsulta agad sa gastroenterologist para sa tamang gamutan. Number 8. Namamagang toes o hinlalaki. Maganda naman ang balat mo, walang iritasyon at hindi nangangati. Pero bakit namamaga ang hinlalaki na parang longganisa sa taba? Ano ang dahilan? Pwedeng senyales yan ng psoriatic arthritis, isang uri ng inflammatory arthritis o autoimmune condition. Nangyayari ito kapag ang iyong immune system ay nagkamaling inatake ang healthy tissues ng katawan. Karaniwang apektado nito ang iyong balat at joints na maaring mamaga, manigas at sumakit tulad ng hinlalaki at mga daliri. Habang tumatagal at hindi mo ito pinagtuunan ng pansin, ang pamamaga ay maaaring makasira ng iyong kasukasuan at tissues. Kailangan mong magpatingin sa dermatologist, espesyalista sa balat, or rheumatologist, isang dalubhasa sa joints, muscles at buto. Number 9. Makating balat. Nakagat ng lamok, langgam at iba pang insekto o na-allergy sa pagkain, gamot, sa mga pinapahid sa balat at mahimulmol na damit. Etchy, sarap kamutin. Pero kung wala namang dahilan pero panay pa rin ang kamot sa nangangating balat, baka early sign na yan ng diabetes, isang uri ng metabolic disease, dahilan upang tumaas ang blood sugar. Mag-schedule na ng appointment sa endocrinologist upang ma-check ang kalagayan. Number 10. Pagnipis ng kilay. Bihirang malagas ang kilay, pero bakit parang patuloy na numinipis ito? Kung isa o parehong bahagi ng iyong kilay ay nalalagas, maaring sanhi ito ng impeksyon, hormonal changes, skin conditions, sobrang active na immune system, kulang sa sustansya, physical trauma o emotional stress, ayon sa Healthline. Pwede ring may problema sa thyroid, isang sintomas ng hypothyroidism, or underactive thyroid. Ito ay isang kondisyon kung saan ang thyroid gland ay hindi nagproproduce ng sapat na certain crucial hormones na pwedeng maging dahilan ng pagtaba, masakit na kasukasuan o joints, sakit sa puso, o infertility. Kung ito ay skin conditions, pumunta sa isang dermatologist. Pero kung tungkol sa hormonal imbalances tulad ng hypothyroidism, check with your endocrinologist. Number 11. May sakit pero wala. Lagi ka bang feeling sick kahit walang nararamdaman? Ilang oras nakatutok sa internet dahil may nakitang pantal sa braso? Makati ang lalamunan, baka cancer? Di ba pwedeng nakakain lang ng mangga? At kahit sabihin ng doctor na wala kang malalang sakit at lumabas ang resulta na common cold lang ay hindi pa rin mapakali. Telling yourself, hindi talagang may sakit ako. Baka health anxiety na yan. Fear of getting sick. Ang health anxiety ay isang kondisyon na iniisip ng mga taong walang sakit na sila ay may sakit kahit walang sintomas. Minsan, hindi lang sarili nilang kalusugan ang inaalala, kundi pati na rin ang kalagayan ng kanilang anak, magulang, kapatid, ayon sa harvard.edu. Kung medyo extreme na, makabubuting magpatingin sa isang mental health professional upang malaman ang dahilan ng pag-aalala. Baka stress ka lang dahil sa trabaho at iba pang environmental factors. Health tip: normal lang na ikaw ay magkasakit tulad ng lagnat, sipon, ubo at masakit ang ulo na maaring gamutin kahit sa simpleng pag-inom lang ng hot tea. Pero kung tumatagal na at pakiramdam mo na there is really something wrong with you, huwag na maghintay na gumaan ang pakiramdam. Sinasabi na ng iyong katawan na kailangan mo na ng medical attention right away. Ugaliing magpakonsulta sa iyong doktor, may sakit man o wala. As the saying goes, health is wealth. Naranasan mo na ba ang body signs na ito? Tell us in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to Clever You.